Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito ng Biyernes, araw po dito sa Pilipinas. Ito po ang programang Global na Tayo at ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Ito po rin ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ay nasa ilalim ng Presidential Communications Office. Kasama pa rin po ang ating Global na Tayo team. Maglilingkod pa rin po kami sa inyo ngayong umagang ito, dito sa ating programa. Kasama pa rin natin sa ating Master Control, of course, sila Milo Jonela, sa ating Wirecast, si Hero, sa ating live audio streaming, nandiyan pa rin sila Leo and Erwin. And of course, ang ating producer for today, walang iba, kundi si Mr. Jerome Toledo. Kami po ay inyo nasusubaybayan sa pamamagitan po ng ating Facebook Broadcast Live. Napapanood at napapakinggan niyo po kami sa ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong Facebook browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating YouTube channel, i-type nyo lang sa inyong YouTube browser, YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. And of course, ang atin pong live audio streaming for our real-time, on-time broadcast sa ating PBS radio app, sa e-box. I-download nyo lang po yan sa inyong mga cellphone, laptops, and desktops. Kung kayo po may smartphone, punta lang po kayo sa Google Play. Kung kayo may iPhone or Apple phone, punta po kayo sa App Store. At sa mga browser na yon, i-type nyo lamang e-box, PBS radio app, E as in elephant, V as in victory, O as in October, X as in Xerox. At pag na-download nyo na po yan, tap nyo lamang at makikita nyo na ang mga tile icons ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Kabilang na po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. Tap nyo lang po yun at mapapakinggan nyo na po ang ating mga programa dito. Nagsisimula po ang ating program, alas 7 ang ating broadcast operations. Alas 7 ng umaga hanggang sa susunod na araw, hanggang alas 2, even up to 3 o'clock in the morning the next day. Yan po ang ating broadcast schedule. Yan po ay upang kayo'y muli pong mas lalo po kayo mapagsilbihan saan mang dako kayong mundo naroroon, anumang oras nyo kaming mapakinggan at mapanood. Lagi po kaming naririyan para po sa inyo. Ngayong araw na ito, mahalaga rin po ang ating pag-uusapan dahil ang Pangulong Marcos Jr. po next week, I think August 4, at sa Monday dito sa Pilipinas, ay magtutungo po siya sa bansang India, ayan, para sa kanyang tinatawag po na state visit sa India. Ang Pangulong Marcos Jr. po ang ikalawa pa lang na punong ehekutibo ng Pilipinas na nag-state visit o mag-state visit sa India. Okay, it took us 2 decades bago masundan ulit. Ang una ay si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Alright. And of course, nasa linya na po natin ngayon. Siyempre, alamin natin ang mga naging paghahanda ng ating Philippine Embassy sa India. Paghahanda at ano ang maaari nating asahan na magiging aktibidad ng Pangulo at gaano kahalaga itong state visit na ito sa pagitan ng Pilipinas at ng India. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating pong ambassador sa India, no less than His Excellency Ambassador Josel F. Ignacio. Magandang umaga po mula dito sa Pilipinas, Ambassador Ignacio. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po, Ginoong Sampang. Karangalan ko po na muling makapanayan ninyo at magandang umaga po sa ating mga tagapanood, tagapakinig. It's indeed nice to see you again, Ambassador Ignacio, dito sa ating programa. Always a pleasure po. Ayan. Alright. Okay. So, ang Pangulo ay magtutungo sa Lunes, Manila time, Lunes, August 4, sa India para sa kanyang official state visit. 5 days ito. Medyo mahaba-haba rin ito, no? Ambassador Ignacio, mahaba. So ano ang mga nagiging paghahanda po ng ating Philippine Embassy sa India sa pangunguna po ninyo para dito sa state visit na ito ng Pangulo? Opo, ang state visit po ang pinakamataas na antas sa diplomasya po, no? Ang state visit ang pinakamataas na antas ng pagtanggap ng isang bansa sa isang bisita na manggagaling sa ibayong dagat. Kaya po ito medyo ilang linggo na rin at ilang buwan na namin pinaghahandaan po. Kasi po ang state visit marami pong
kaakibat, ano po, may mga seremonya. Pero higit po sa mahalaga po ang seremonya, pero higit po diyan, meron din mga konkreto tayo na paghahanda na ginagawa para sa mga konkreto na tinatawag natin na mga kalalabasan ng mga outcomes ng pagdalaw ng Pangulo. So marami po activity sabay-sabay at isa-isa po natin yung inaayos. Sakop po niya ng political, ang economic, ang Filipino community, iba-iba po pong aspeto. All right. So, well, you said napaka-importante nitong official state visit na to. What makes it so important itong state visit nito sa pagitan ng Pilipinas at ng India? I know there is a lot of bilateral trade between India and the Philippines, plus yung defense cooperation agreements with them. So will that include yung state visit niya, yung mga nabanggit natin? Opo, ano. So, una po, tulad po na nabanggit ko, sa larangan po ng diplomasya, ang state visit ang pinakamataas na antas ng pagtanggap, no, sa isa pong foreign leader. At karangalan po yan sa ating Pangulo, Pangulong Marcos. Subalit, karangalan po din po yan sa ating bansa at sa ibinibigay na pagpapahalaga ng India sa ating ugnayan. Ito pong taon na to, ang kahalagahan po ng pagdadalaw na ito pong tayo po yung kasalukuyang nagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations natin sa India. Kaya bahagi po iyan ng ipinagdidiwang sa state visit na ito. Subalit bukod pa po diyan, ito po nakaraang huling taon, ang ating po ugnayan sa India ay umangat talaga ng husto. At ito pong pagdalaw at pagpupulong ng ating mga pinuno, Pangulong Marcos at Prime Minister Modi, pagpapatunay kung gaano kataas na po ang ating ugnayan na nararamdaman po natin sa larangan ng kalakal, tulad po ng inyong nabanggit, tama po, sa depensa at iba pa pong bagay. Magkuusap naman sila di po ba, ni Prime Minister Modi at saka si Pangulong Marcos Jr. Saan po ba ang sabihin na nating tentative venue ng kanilang pagkikita, silang dalawa? Opo. Dahil po ito ay state visit, ang Pangulo po tulad po ng mga pahayag na ay ang state visit po, siya po ay makakapulong po niya si Prime Minister Modi at maging ang presidente po ng India, no. Dito po may president, may prime minister, si President Murmu. Yung pong pagpupulong ng Prime Minister, karaniwan po doon po isinasagawa sa tinatawag dito sa New Delhi na Hyderabad Palace. Doon po nagaganap ang mga pinakamataas na pagpupulong. Ayun, okay. Pero hindi lang sa New Delhi siya pupunta. I think magtutungo rin siya sa Bangalore. Totoo, tama po yan. Tulad po na naipahayag sa official announcement, ang Pangulo po ay tutungo sa Bangalore sapagkat mahalagang aspeto po ng ating umaangat na ugnayan sa India ay ang negosyo, kalakal, pamumuhunan. At ang Bangalore po ang kinikilala na Silicon Valley ng India. Yan po ang kanilang IT at BPO at innovation capital. Katulad din po siguro maihahalin tulad natin halimbawa sa Calabarzon ng Pilipinas. Kaya po at sa ugnayan po ng Pilipinas at ng India, ang malakas po na aspeto ng ating ugnayan sa negosyo ay lalo na po sa IT, BPM, no? Alam naman po natin yan. Yes. At marami po diyan naka-headquarter doon po sa Bangalore. Subalit hindi lang po yan, madami pa pong ibang aspeto ng kalakal, pharmaceuticals at iba pa po. At yan po ang mga hihimukin po ng ating Pangulo na makipag-ugnayan, mamuhunan sa Pilipinas. Alright, yes. India ay kino-consider po Your Excellency Ambassador Ignacio as one of the fastest growing economies dito sa Asia or sa Southeast Asia. Parang ang talagang katunggali lang ng India ngayon is China pagdating sa kanilang growth. So napakalaking potential investments nito na pwedeng mahikayat pumasok sa loob ng Pilipinas. Ano po ba sa tingin ninyo? May mga lumalapit na po ba tayong for sure baka may lumalapit na tayong mga Indian investors sa ating Philippine Embassy sa inyo diyan at nagtatanong na ng ano bang mga opportunities ang meron sa Pilipinas that could make us establish, lalong-lalo na yung mga foreign direct investments, Ambassador Ignacio? Opo, tama po 'yan. Tama po, no. Ang India ang isa sa pinaka-umaalagwa na ekonomiya ngayon sa buong mundo. Sa katuwiran, sila po ay pang-apat na pinakamalaki ekonomiya sa buong mundo ngayon.
At aangat pa po, no, inaasahan na maging 5 trillion economy by 2027, pinakamaaga. Marami naman po talagang ako po ay nakaisang taon at kalahati na dito sa New Delhi at lagi pong may mga kumakatok sa ating pintuan dito sa embahada upang makipag-usap tungkol diyan sa pamumuhunan. Subalit kahit po hindi kumatok sa amin, alam po natin na yung ugnayan na yan ay tuloy-tuloy naman na nagaganap diretso din po sa pagitan ng mga ating mga negosyo, no, sa Pilipinas, sa IT, tulad po na nabanggit ko, IT, BPO, pharmaceuticals, at iba-iba pa pong mga, even sa hotels at mga resorts. So marami pong mga potential at yan po ay ngayon ay mga binabalangkas yung pong mga kasunduan na maiyahayag po sa pagdalo ng ating Pangulo. And of course, I think isa sa mga highlights din ng pagpunta ng Pangulo dyan, Your Excellency, is yung pakikipagkita niya sa ating Filipino community. So kailan po mangyayari yung kanyang meeting with the Filipino community? Tama po yan. Natutuwa po kami na makakadaupang palad ng Pangulo ang ating mga kababayan dito sa India. At ang polisiya po ng ating Pangulo ay gusto niya palagi na unahin ang ating mga kababayan. Kung kaya't dito din po ganun ang magaganap. Yun po ang kanyang unang pakikipagpulong sa ating mga kababayan sa mismong araw ng kanyang pagdating. Uy, yun ang first activity niya pagdating niya sa India is to meet our Filipino community. Ganun po ba yun, Ambassador? Opo, yun po ang sa ating panig po sa Pilipinas, yun po ang ating yun ang unang activity po na ating isinaayos. At yun po ang unang magaganap. Okay, how is the Filipino community, by the way, Your Excellency, diyan sa India? Dito po sa India, napakalaki pong subcontinent, napakalawak. Ang ating pong mga kababayan dito, tinataya na mga siguro po mga halos 2,000. Karaniwan po sa kanila ay mga kababaihan natin, mga asawa ng mga taga-India. At sila po ay medyo nakakalat-kalat po, hindi po sila naka-concentrate sa isang lugar. No? So meron po sa Delhi, meron sa South, sa Northeast. Tinataya po namin doon sa mga at least doon po sa mga major na metropolis, sa mga lungsod na malalaki dito sa India. Siguro po mga 150, 200 na kababayan natin medyo kalat-kalat. So sa Delhi po, ganun din ang ating community dito. Mga nasa 200 katao. Alright, so kung ganun po ang sitwasyon, kalat sila at alam naman natin, napakalaking bansa ng India. How are you able to master all of these Filipino communities natin sa isang venue para sa kanilang pakikipagdaupang palad kay Pangulong Marcos Jr.? Maaga naman po nating inilabas ang ating pahayag, no. Yung pong ating kumbaga pagpapaabiso sa kanila na may pagpupulong sa Pangulo at sila na po mismo bilang pagmamalaki sa ating bansa dito sa India, pagmamalaki sa pagdalaw ng Pangulo bilang kinatawan ng ating republika, sila na po mismo ang talaga nagpusa na pupunta dito. Kaya natutuwa naman po tayo na sa amin pong nakikita ngayon, napakaganda po ng ating tinataya na attendance. Alright, okay. So everything is all set for the President's arrival on Monday, July 4. Of course, sa pangunguna rin po yan ng ating ambassador sa India, His Excellency Ambassador Josel F. Ignacio. Maraming salamat po. Opo, baka may mensahe pa po ba kayo paunawa sa ating mga kababayan na nakikinig po ngayon? At go ahead po, Ambassador. Salamat po. Ang pagdalaw po ng ating Pangulo sa state visit niya dito po sa India 4 hanggang 8 sa isang linggo ng Agosto. Yan po ay mataas na pagkilala tulad ng aking nabanggit ng India sa pakikipag-ugnayan, pakikipagtulungan sa Pilipinas at yan po ay pagkilala din sa ating bansa, sa ating republika. Ito po ay magandang pagkakataon upang hindi lang po maisulong kundi mapataas pa yung antas ng ating ugnayan, kalakal, pakikipagtulungan sa maraming bagay po, hindi lang bilateral kundi multilaterally sa sa bansang India. Kaya po kami po ay natutuwa sa pagkatulad ng inyong nabanggit. Medyo yung huli pong state visit medyo may mga lagpas 15 taon na din yung nakaraan na state visit na bilateral. Okay. Kaya nanggaling sa Pilipinas. Kaya po tayo ay natutuwa na ito ay nagaganap sa ika-55 anibersaryo ng ugnayan at sa panahon po ng ugnayan ay talaga naman pong napakainam.
Alright, with that, Ambassador, maraming salamat, pero meron pa pala akong advance invitation for another interview sa susunod na sa Lunes. Oo naman. Anytime po. Basta kayo, Mr. Okay. Sagpa. Salamat po. Alright. Dun sa ating sister station sa Radyo Pilipinas naman sa local natin. Alright. Maraming Oo, salamat oo. Thank you very much, Ambassador. And indeed, we are very pleased to see you, or very glad to see you again. Lagi po kasi namin suki ito ang ating butihing ambassador sa India, ang ating Ambassador Josel F. Ignacio. Maraming Dito po sa atin. salamat. I'm at Thank your you. disposal. Thank you Maraming po po, salamat. Ambassador Ignacio. More power and stay safe po sa inyo. Salamat po naman. Ang ating butihing ambassador, His Excellency Josel F. Ignacio, ang ating ambassador dyan sa New Delhi, India. Ito po ang ating panayam sa kanya, may kinalaman sa pagtungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa India sa Lunes, August 4. Tatagal hanggang August 9, kasi 5 araw na official state visit ito ng Pangulong Marcos Jr. sa India. At ang Pangulong Marcos Jr. ang ikalawa pa lamang na punong ehekutibo mula sa Pilipinas na nag-conduct ng state visit sa India. Ang unang-una si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ano po, at matagal-tagal na rin po 'yon. Okay, mga more than 15 years, more or less, give and take. So matagal-tagal na rin po, kaya napaka-importante po nito. Gives more importance and weight, relevance. Dahil syempre yung pagpunta ng pangulo na rin kaalinsabay na rin yung state visit ng Pangulong Marcos Jr. sa India, kaalinsabay na rin ng pagdiriwang ng ika-75 taong anibersaryo at diplomatic relations ng Pilipinas at ng bansang India. Ayan, napakalaking bansa po ng India, at ika nga po may mga kababayan din tayo doon, mga kababayang Pilipina, karamihan nga, sabi nga ni Ambassador Ignacio, karamihan mga kababaihan ay may pamilya na doon, nakapangasawa na ng mga Indian nationals. Ayan, sige. Pag nababanggit ang India, naalala ko yung laging kinakain ni Jerome na shawarma. Ayan, di ba? Di ba? Doon 'yon, shawarma. 'Yun, di ba? Okay. At saka marami ring masasarap na pagkain sa India na nandito nakakain na rin dito sa Pilipinas. Marami na ring mga kebab ba 'yun? Tama ba 'yun? Kasi iba-iba 'yun May Pakistani doon, may Arabian, may Indian. Pero pag sinabi mong Indian, syempre, hindi mawawala yung curry. Yan, curry. Yan, talagang dyan. Magaling, masarap. Yung curry natin. Pero walang tatalo rin naman. Biryani. Ayun, talagang kumakain si Jerome ng mga imported na mga dishes, no? Biryani. Yan, isa yan. Pero wala pa rin tatalo para sa akin sa tinatawag na curry ng Bicol. At saka yung Bicol Express. Yeah, no. Although hindi naman curry yun, Hindi naman. Gata yun di ba? Gata. Okay. Tsaka yung laing. Yeah. Anyway. Alright, pero ibig sabihin, going back to the topic at hand, napakalaki po ng bilateral trade agreements din natin sa India. Like what Ambassador Ignacio said, ang India po ngayon, pang-apat na pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Hindi lamang po sa Asia, kundi sa buong mundo. Okay? Nandun na siya, kasama na siya ng Amerika, ng China, ng Japan, India. Okay? Mas nauuna pa yata siya ngayon sa mga European countries. Itong India. Alright? So ganun katindi ang India. Imagine niyo, naging colony lang ng British colonial rule dati yan, ang India. Nasa ilalim po na sumailalim sa colonization ng British Empire noon. Okay? Yang India. So ang layo na ng narating nila. 'Di ba? Ang layo na ng narating nila. Isa pa, yung mga produkto nila nagdadatingan din dito sa Pilipinas. For example, mga sasakyan, mga vehicles. Ito, hindi ako nagpo-promote, hindi ako nagpa-plug. Yung mga sasakyan na, halimbawa, Mahindra, yung nakikita nyo, yung parang pickup na Mahindra, kanila yun. Sa kanila yun. Gawa sa kanila yun. Yung Tata, yung sasakyan na Tata, kanila rin yun. Okay?
Yung mga bagong, nakikita nyo yung mga bagong modelo ng tricycle ngayon, hindi naman siya tricycle parang tuk-tuk. Pero madalas nakikita ko yan sa Antipolo Yung, hindi siya tricycle, may motor siya sa harap, tapos papahaba siya. Yung mga ganyang klase, meron din galing sa India, may galing sa Thailand, may galing sa India. Pero nakakapag-produce. Ang tanong, ito tanong lang naman po. Wag naman po sana magagalit yung mga kinaukulan. Anong nangyari sa atin? Okay? Kasi, bakit ko natanong yan? Dahil kamakailan lang, naglakad ako sa isang mall, nakita ko, meron na rin pumapasok ng mga sasakyan galing sa Vietnam. Buo. So, nakakapag-produce na rin ng Vietnam ng sarili nilang mga sasakyan. From the top down. From the engine hanggang sa body, hanggang sa lahat buo. Okay? Meron na. Nandito na rin sila sa Pilipinas. Actually, di ko lang babanggitin. Yung isang brand ng taxi, na electric taxi, na ngayon nagkalat dito sa National Capital Region, gawa sa Vietnam. Tapos, andyan na yung sa Tata, yan sa India. Okay? Ang Thailand, meron. Yung mga motor, meron sila. 'Di ba? Tama. Ngayon, ang tanong, bakit tayo sa Pilipinas hindi makagawa ng sarili natin? Yung talagang hindi assembled Hindi yung assembled na yung makina galing Japan, yung wiring galing US, something like that. Ang ibig ko sabihin, kapag sinabing gawa sa Pilipinas, gawa talaga sa Pilipinas maski na yung engine block, pati yung mga piston. 'Di ba? Kasi nakakapagtaka naman po Tayo sa Southeast Asia ang unang-unang nakapag-assemble ng mga sasakyan ng jeep. Alam niyo 'yun? Kasi ginamit natin yung mga surplus ng mga makina, mga jeep nung panahon ng World War II. So natuto tayo, ginamit natin yung mga 'yon. Nakapag-produce tayo ng jeep. 'Yun yung mga ancestors ng mga jeep na nakikita nyo ngayon sa kalsada. 'Yon. Nakagawa na tayo, naka-improve na tayo. Actually, again, hindi ako nagpa-plug. Sarao, Francisco, meron pa Amante pa yata, something like that. Marami. Nakapagpo-produce tayo. Actually, nakakapag-produce tayo ng Egypt. 'Di ba? Nakakagawa tayo ng Egypt. Ang problema natin, yung engine block hindi sa atin. Yung engine block gawa sa Japan o gawa sa ibang bansa. Ang ginagawa lang natin yung body. Chassis. Actually, chassis nga, iba, galing pa sa ibang bansa Pero nakagawa tayo ng chassis. Yung electrical tayo, kaya natin gawin. Yung mga semiconductor na kinakailangan doon sa electronic para doon sa vehicle na yun, nagagawa rin natin. Kaya po nagtatanong ako, anong nangyari? 'Di ba? Bakit nauna pa sa atin ang Vietnam? 'Di ba? Kung sa experience lang, technical know-how and experience, meron na tayo World War II pa lang, katatapos pa lang ng World War II, meron na tayo. Nakaka-assemble na tayo. What happened? Yun lang po ang tanong. Sana nga po marinig ito, pero please, like I said, hindi pa man po ito kung anuman o masagi ang kalooban ng ating mga government agencies o officials. Ang sa akin, sinserong katanungan lamang po, makabayang tanong, what happened to us? Di ba? Sana nga po sa pagtungo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa India, makakuha siya ng karagdagang investments. Hindi lang investments, kundi karunungan, yung mga taktika, estratehiya, kung paano nila nagawa na maiangat ang kanilang bansa sa estado nila ngayon. Okay? India is not perfect. Wala namang perfect na bansa. Pero yung pong nagawa nila, sana ma-replicate din natin. Actually, malaking bulto ng imported na bigas nanggagaling po sa India na pumapasok dito sa ating bansa. Okay? Totoo po yan. Kaya po bumaba ang presyo ng imported rice sa international market dahil nagbaba ng presyo ang India. Yun po ang totoo. So, ganun kalaki ang volume supply na kaya nilang ibigay na ididikta nila ang presyo. Okay?
So what happened again? Dati, tayo lang ang nagtuturo sa kanila. Ay, pero, ika nga, I'm still optimistic. Meron nga nagsabing isang abogado, sabi nga niya, pag tinanong ka sa iyo mga kaopisina, o sa iyo mga kaklase, nakasabay mong nag-take ng bar, pero hindi ka pumasa, at tinanong ka, anong nangyari? Ba't di ka pumasa? Ang tanong mo lang dyan, that is a delayed success. Na-delay lang. Pero success pa rin yan. Okay? Na-delay lang. Okay, see. Muli po, ito ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaakibat sa ating Master Control at Production Team, ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!